Basta, ngayong araw na to, pag-usapan natin ang isang mahalagang paksa. Ano ang dapat gawin kapag nawalan ka ng tiwala sa sarili? Hindi madali ang gantong pakiramdam, pero hindi ka nag-iisa. Kaya tapusin niyo itong vlog na to para malaman natin kung paano muling bumangon at magtiwala sa sarili. Ako nga po pala si Edmar Arnaldo, sa Entrepreneur. May nag-post kasi sa KMG ng gantong question, kung ano nga ba yung dapat gawin kapag nawalan ka ng tiwala sa sarili? Papunta kami kasi noon sa Bulacan, nung weekends kasi holiday. Para bakasyon ba? At na-realize ko nung nasa pool ako, kasi dahil siguro tahimik, naalala ko na hindi biro yung ganong klase ng pinagdadaanan, na mawalan ka ng tiwala sa sarili. Madaling mag-advise, sabihin na kaya mo yan, konting tiwala lang. May nagsasabi rin na kinaya nga ng iba, tapos ikaw, kaunti lang bibigay na. Dumaan din kasi ako sa ganyan dati. Yung wala ng tiwala sa sarili dahil sa mga rejections, disappointment sa buhay na mga desisyon, napakahirap talaga at masakit tanggapin na hindi ka magaling, hindi mo kaya yan. Para malampasan yan, unawain kung bakit ka nawalan ng tiwala sa sarili. Subukang maintindihan kung saan nanggagaling ang kawalan ng tiwala sa sarili. Minsan, ito ay dahil sa mga negatibong karanasan o minsan, mga komento mula sa ibang tao. Lalo na sa panahon ngayon, na nasa social media na ang lahat. Nakikita mo yung ibang tao na nagtatagumpay, tapos ikaw, ito, wala pa rin nararating. Basta, wag na wag mong i-compare yung sarili mo sa iba. Kasi magkaiba kayo ng path na dinadaanan. At hindi ito race, hindi ito karera. Siguro, nakikita mo yung success ng iba. Pero, nakita mo din ba yung mga pinagdaanan niya? Yung hardship, yung mga pagsubok na napagtagumpayan niya bago siya naging matagumpay? Hindi ibig sabihin na pagkakamali mo dati ay hindi ka na pwede magtagumpay. Mag-move forward tayo. Maglaan ng oras para isulat ang mga bagay na nagawa mo na at mga kakayahan mo. Isa mo ang maliliit at malalaking tagumpay. Kahit ang mga simpleng bagay, katulong ito para maalala mo ang iyong lakas at kung gaano ka kahalaga. Minsan, kailangan mo lang ipaalala sa sarili mo na ang mga bagay na nagawa mo na. Baka kasi kailangan mo din i-improve yung mga skills mo. So, kailangan mo mag-aral ulit. Practice lang ng practice, tuloy-tuloy lang hanggang sa ma-master mo yung mga skills na gusto mo. Ang ibang tao o sitwasyon ay hindi natin hawak. Pero kung paano tayo mag-react, yun yung kaya natin kontrolin. Kahit ang maliliit na aksyon, gaya ng pagsasaliksik sa mga bagong kaalaman o pagkakaroon ng healthy routines ay mahalaga, nakatulong para unti-unti kang maging mas confident sa sarili mo. Huminga, mag-meditate at magpatawad sa sarili. Mahalaga rin ang self-compassion o pagpatawad sa sarili. Maglaan ng oras para makapag-relax, huminga ng malalim. Ang meditation at breathing exercise ay napatunayan ng nakakatulong para maibsan ang stress at mag-focus sa kasalukuyan. Ang pagpapatawad sa sarili ay isang malaking hakbang para maka-move on. Makipag-usap sa mga taong bibigyan ng mga positibo. Surround yourself with people, pamilya, mga kaibigan, yung mahalaga sa ganitong sitwasyon. Makipag-usap sa kanila at huwag mahiyang humingi ng payo o suporta. Minsan, sila kasi ay nakakita ng potential natin na hindi natin nakikita dahil sa ating mga insecurities. At syempre, parating magdasal. Humingi ng gabay sa Diyos para mapanatag ka at gumawa ng loob mo. Isuko mo lahat sa Diyos. Bakit nga ba ito ginagawa? Bakit ako nagbablog? Simpleng tanong pero kapag sinubukan mong sagutin, napakaraming pwedeng pumasok sa isip. Unang-una, ginagawa ko ito dahil gusto ko magkaroon ng mas magandang buhay. Hindi lang para sa akin, kundi para sa pamilya ko. Marami sa atin na nagsisimula ng negosyo dahil gusto natin magkaroon ng mas magandang buhay, kalayaan, makontrol ang ating oras, at higit sa lahat, magtayo ng isang bagay na galing sa ating pinaghirapan. Pero hindi lang pera o tagumpay ang habol ko. Nais ko rin magbagay ng kwento. Sa bawat vlog na ginagawa ko, layunin ko magbigay ng inspirasyon sa ibang mga nagsisimula pa lamang. Alam ko, ang hirap ng pagsisimula ng negosyo. Gusto ko makatulong sa iba na dumadaan dito ng may kaalaman at lakas ng loob. Pero hindi ito madali. Sa bawat negosyo, may mga bagay o hamon na laging haharapin. Mga kompetensya, mga taong nagdududa sa kakayahan mo at minsan, sarili mo pa mismo. Minsan, ikaw pang pinakamalaking kritik ng sarili mong trabaho. Pero, alam nyo, sa bawat laban, hindi naman tayo nag-iisa. Kaya ako nandito, kasama nyo. Kayo, ang kasama ko sa journey na ito. Mga taong tulad ko na pinipili tagpasan ang mga hamon ng buhay pag nanegosyo araw-araw. At gusto kong maging kasama nyo sa bawat vlog na ginagawa ko. Sana, makarap kayo ng inspirasyon o idea. May ginawa pala akong FB group. Join kayo doon kasi doon makikilala natin yung iba't ibang negosyante na pare-pare para tayo ng pinagdadaanan. Pwede kang mag-share ng experience mo
o magtanong ng mga problema mo. Lalo na yung may mga sariling produkto. Kasi may gagawin tayong malupit dyan. Itatrabahuhan natin na may padala yan sa ibang bansa. Bigay ko sa baba yung link. Sa huli, tandaan na ang pagbuo ng tiwala sa sarili ay hindi madali. Pero, posible ito. Magsimula ka lang sa maliit na hakbang. At tandaan, mahalaga ka at may kakayahan ka magtagumpay. At parating tandaan, you are in control of your own future. Kaya ipaglaban mo ang kinabukasan mo. Don't forget to like and comment. Sa susunod, kaya mo yan and I believe in you. Ako nga po pala ulit si Edman Arnaldo. EA for short. You can't spell peace without EA. Peace. Salamat and God bless. Adios.